Nung bago pa lang ako sa pagbabanda, siyempre wala pa akong gamit noon. Pero may kumukuha na sa akin na tumugtog as keyboardist. Halimbawa, tutugtog ako sa simbahan. Pagdating ko sa simbahan, meron ng organ. Tutugtog ako sa banda, meron ng keyboard. So, ang mas focus lang ako noon sa pagtugtog. Wala akong ibang isipin, kundi aralin yung pyesa, then pumunta sa venue, kung magpa-practice o may gig, tugtog lang ang iisipin ko. Hindi ko na iniisip yung instrumento, kung paano, setup, lahat-lahat. Kahit nung nagkaroon na ako ng gamit, nung nasa Manila na ako hanggang nag-abroad, um, lagi may tumutulong sa akin sa pagligpit ng mga gamit, sa pagbuhat ng mga gamit. Masyado nga kaming spoiled noon. Meron kaming technician. Lalo na nung nasa Manila kami and pati nung nag-abroad, meron kaming kasamang technician. So, noon hindi ko masyado inisip kung ano yung mga importanteng gagawin, mga pag-setup, lahat-lahat. Hindi ako niyan masyado aware. So, mas focus lang talaga ako sa tutugan. So, lumipas yung mga taon. Ngayon, bumalik na ako dito sa probinsya for good. Siyempre, kanya-kanyang bitbit na ng gamit, kanya-kanya ng bili ng mga gamit. So, mas dito ako natuto na ng ligpit ng mga gamit, saka mag-ingat ng mga gamit. So, ngayon, tuturo ko pa sa inyo kung uh, paano ko iniingatan yung mga gamit ko. Pati yung ligpit ng cables. So, itong vlog ko po para to sa mga young musicians, beginners, and pati na rin sa mga tumutulong sa mga musicians sa pagliligpit. Kasi minsan, pag hindi na-orient yung tumutulong, kung ano-ano lang yung mga binubunot. Halimbawa sa saksak o pagbunot, pagligpit ng mga wirings. So this time, ipakita ko po sa inyo. Okay, pagdating sa pedal, kadalasan kukunin lang to, tapos hinihila. Mali po, lalo na kung ang pedal ninyo ay ganitong klase. Huwag pong hihilahin. Dapat, ang tama, kukunin mo na yung pedal, saka nyo hugutin. Kunin, saka hugutin. Saka ililigpit. Ito yung mas recommended ko na pedal, na mas heavy duty. Okay? Meron din naman yung square na pedal. Maganda rin yung kasi merong polarity. Ganon din dito. So, kung bibili po kayo ng sustain pedal, mas maganda kung may switch for polarity. Kung wala namang polarity, pwede rin yung i-adjust dun sa keyboard. Meron naman dun sa setting niya ng ganyang polarity. Okay? Pero, mas maganda kung meron ito. Mas advisable ko yung ganun itong pedal kaysa dun sa square. Yung square naman, kung maalagaan nyo, okay lang naman, that's fine. Yan, ito po yung mga rason kung bakit sinishare ko sa inyo yung mga video ganito, kasi katulad nito, isang katutak na po ang nasira kong pedal, kasi hindi siya nasira sa kagagamit. Kung mapunan nyo po, lahat naman yung nag-function. Nasira po siya sa wire, kahatak. Actually, puro naman to pwedeng maayos pa. Pero hindi po ako marunong mag-ayos. Hindi ko po linya ang electronics. Pwede pa naman po may yan. So, tinabi ko lang. Pero, yan po kaya, ayan, nabalanda na. Kasi yan po ang resulta ng mishandling. So, yan po ang reason kung bakit nag-share ako sa inyo nito. Kasi napakamahal na po bumili ng mga gamit ngayon, kahit cable. So, speaking of cable again, mahal na po bumili ngayon ng mga cable.
Kahit mga simpleng cable. So ngayon, ipakita ko po sa inyo kung paano ako nagliligpit ng aking mga gamit. By the way, pasensya na po, inabot na ako ng gabi. Kaya medyo madilim na tayo. Dito tayo sa aming garahe. Yun, mga cables na ganito, ako, mahal na. So, kailangan matuto tayo mag-ingat ng ating mga kable. Kasama na yung mga extension cords. Katulad nito, may mga cord na masyadong makunat. So, pagkatapos gamitin, medyo imasahin ng konti. Yan. Ingatan na nag-curve siya bago nyo ilipit. Ito, iba rin to. Ngayon, nauso ngayon yung mga braided cables. Katulad dito. So, di siya masyado nagtatanggal. Pero syempre, ingatan pa rin. Parang pakikiramdaman nyo yung parang tension niya. Kailangan walang tension. Kapag ang cables na mga ganito, mixi lang, siguro mga around 3 meters. 3 meters or shorter, okay lang. Ganun lang. Ganun lang. Ganun lang. Okay lang yung ganito. Iligpit siya na maayos. So, hindi siya masyado. Ganito na ako ngayon magligpit ng mga cables ko. Dati, pag nagliligpit ako ng cables ganito, dati ganito ako magligpit. Tapos kung tali ganyan. Yan. Tapos ilagay ito. Or isa pa, yung ganito. Pagkatapos na ganyan, igaganito ko. Ganyan ako dati, magligpit ng cables. So, bago natapos yung year, yung 2025, nadaan ako sa internet yung ganito. Pang tie sa wire. So, tinry ko lang at nagustuhan ko. Ganito, ayan. So, ito po yun. So, umpisa ngayong January 2026, binago ko na, mas inayos ko na yung pagligpit ko ng mga cables. Pakita ko po sa inyo. Usually, kung bibili kayo ng cable, nakatali siya sa ganitong wire. Yan. Or ganito. Yung mga ganyan. Dati hindi ko to pinapansin. So, ngayon, very useful pala. Tsaka talagang kailangan matuto tayo magligpit ng kable. Ito na yung sample ng pagligpit ko. Ayoko nang balikan yung dati kong pagliligpit. So ngayon, ang ipapakita ko po sa inyo yung, natutunan ko rin naman to sa internet. Pero usually kasi, yung nagde-demonstrate nito, paharap. This time, i-demonstrate ko po sa inyo ng kayo yung nakaharap para mas makita ninyo ng malapitan. Ang ipakita ko po sa inyo itong dati ko nang niligpit na 10 meters. See? Kita nyo po, hindi siya nagbubuhol-buhol. So, gagawin nyo po, hilutin nyo yung mga dulo to dulo. Medyo matrabaho. Pero at least, garantisado naman na yung cord ninyo talagang maglalast ng matagal. Umabot lang yung mga gamit ninyo mga 10 years, okay na, sulit na, di ba? Kita nyo, yung cord ko, wala siyang part na nag-curve, na parang yung tension wala.
So, ganun po gagawin niyo, dulo to dulo. Hilot-hilotin nyo na dapat wala siyang parang natitense na cable. So, ganito ko po siya niligpit. Ganito. Pag ganyan. Okay, ganyan. Okay. Again. Ganyan. Yung common. Tapos, i-reverse nyo lang po siya. Ito. 1. Ganyan. Okay? Tapos, balik naman sa dati. Okay? Tapos, again. Ganyan. Alternate lang po. Okay? Balikin ko. In. Yung ordinary. Tapos, out. Shh. So, alternate lang po. So, that's it po. Then, kung meron kayong pangtali, kung ano man yun, pwede naman yung ganito na lang, ganyan, di ba? Or, this one. Ito, recommend ko po ito sa inyo. Mura lang po ito. Ang kagandahan nito, reusable siya. Yeah. Okay. So, neat siyang tingnan. Di katulad ng mga bumubuhol-buhol na mga cables. So, ito na po yun. Yan. Kapag di naman masyado kahabaan, kahit hindi niyo na po gano'n. Yung demonstrate ko po sa inyo na kung paano tali yung cable. Ito, pangit. Pangit to eh. Pangit. Ganyan ako dati. Again, I recommend using this one. Cable tie. Pag baiksi, okay lang. Huwag nyo nang gawin yung gano'n. Ang reason kung bakit ganito po natin yon, yung kaninang demonstrate ko sa inyo, ay para hindi po magbuhol-buhol. Okay, so I guess that's it. Sana may natutunan po kayo dito sa aking vlog ngayong araw. Yung kaninang demonstrate ko sa inyo na ganito, applicable po yun hindi lang sa mga cables, kundi kahit sa mga rope na mahaba, ganyan po ang gawin ninyo. Okay? So that's it for today. Thank you so much for watching.